Viral ngayon mga ka-DJ sa social media, talaga namang usap-usapan. From sex bomb Luis, ngayon ay naging si Sister Farah na siya. Isang nakakagulat na balita nga ito mga ka-DJ dahil sino mag-aakala na isang sex bomb dancer ay may isipang mag-revert at sa Islam pa. At siya kung ikakagulat nyo ang dahilan mga ka-DJ kung bakit nga ba siya nag-revert. Kaya naman, panoorin natin ang video ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my brothers and sisters in Islam. And hello everyone. So I've been still seeing a lot of comments and I didn't expect na yung video po natin is magba-viral, no? Since ang main question nila is ano yung nag-udyok sa akin para i-embrace yung Islam. So honestly, ito po yung nangyari, no? Kasi last Ramadan, when I went home in Philippines, I experienced this encounter, no? Nasa kotse po ako and ito yung tinatawag namin sa Islam na jinn. So ito yung mga hindi tao. So possible siya talaga. And in Islam we also believe kung ano po yung pananiniwalaan din po ninyo. And ang ginawa ko nung time na yon, nagpray ako intentional. Pero still nandun pa rin siya. And that time kasi, nagtatry na ako magbasa pa unti-unti ng Quran. So, ang ginawa ko, may pinlay lang ako na prayer that time. I think it's one of the surahs I just forget, Surah Al-Baqarah, I think, that time. Pero kasi nung time na yon hindi ako sigurado pa. So, nag-play lang ako ng kahit ano na nandun sa application na gumagana. Kasi yung application, meron siyang mga dina-download na iba, na yung iba may bayad, para naka-premium account ka, may mga ganun din, no, sa application na yon. So, after ko siyang i-play, alam niyo, gumaan yung pakiramdam ko. Then sabi ko, every time na, of course, na makakaramdam ako ng takot. And then, that is also the time that I started talking to Allah. That is the time na nagsimula na ako na, ito na yun. Kasi nung time na takot ako, yung prayer, yung nakasave sa akin, aside sa intentional prayer natin, no? So, right now po, ang ginagawa ko po, Ramadan po, nagpa-fasting po ako ngayon, and I do the prayers 5 times a day, hindi po ako nakakalimot na mag-pray. And syempre, ang number 1 po kasi, kahit anong religion po kayo, no, is yung respect nyo po sa kapwa ninyo, mapaibang religion man yan, magkaiba man ko yun ng belief. Naniniwala ako na number 1 po talaga is yung respeto nyo sa kapwa para irespeto rin po kayo. So ako, may nabasa rin akong comment na for example, parang sinabi nila, close ka pa rin ba sa mga kaibigan mo noon? Meron po akong mga kaibigan talaga na talaga masasabi kong kaibigan ko at hindi ko nakasama or hindi ko kakilala lang. Na lumalabas kami, ako nakabalot ako kung sila ay naka-fitted or kung ano suot nila, nirerespeto ko yun. Ganon din po sila sa akin, nirerespeto nila kung paano na ako manamit ngayon. Kung saan na lang ako pwede. Kasi, syempre, coffee shop na lang talaga ako. Kakain na lang kami. Kasi, alam naman po natin yung mga bawal po sa Islam, no? So, hindi naman din po ako mag-e-educate kasi marami pa po akong kailangan matutunan. Ang ma-advise ko lang po sa mga kasi marami rin nag-comment na gusto po nilang mag-revert. Ayan, inshallah, kung talagang 100% po sa puso nyo at sigurado kayo at naniniwala kayo kay Allah, ayan po, syempre, mas maganda po talagang 100% po kayo, buo sa puso nyo, galing po sa puso ninyo, no? So, kung kayo naman po ay hindi po naniniwala sa pinaniniwalaan namin, okay lang din po yun. Ang maganda lang siguro, wag na tayong mag-spread pa ng hate comments kasi isa po sa reason kung bakit ako nag-embrace ng Islam is because dito ko nakita yung peace, no? Naramdaman ko, I'm at peace at the same time, mahirap talaga ako magalit. So, hindi talaga ako ganong nagagalit, no? Kahit galit na ako, parang hindi naniniwala yung tao, even before. Pero ngayon, naramdaman ko yung patience ko, mas matagal. Even right now pero magkakaiba po tayo ng cases, ha? Even right now na nagpa-fasting po ako, hindi po ako nakakaramdam ng gutom. For example, kanina talaga yung nasa office ako from before 9 a.m. So, natulog ako ng around 6, medyo late na, no? Kasi nakatulog ako ng mas maaga. Natulog ako ng around 6 a.m. Gumising ako ng around 7:30. 1.5 hour lang pala yung tulog ko. Gumising ako 7:30. But the whole day, okay ako. Hanggang mag-break kami ng fast.
okay na okay po ako. So, doon sa ating sa fasting, no? Though bago pa lang naman din po ako, no? Pero ang na-feel ko kasi, hindi ka makakaramdam ng gutom. Hindi ka makakaramdam ng gutom, lalo na pag isinapuso mo at naiintindihan mo kung para saan at bakit ka nagpa-fasting. So, yun yung ilan sa mga masishare ko sa inyo kasi talagang, before iiyak ako, syempre kukwento mo yan sa mga trusted mong kaibigan. Minsan magpo-post ka pa sa Facebook na ganito yung nararamdaman mo. Na-realize ko hindi pala ganun dapat. So, ang ginagawa ko ngayon kung iiyak man ako, iiyak ako sa saya, iiyak ako sa lungkot, sa prayer mat ko, ako umiiyak. Kay Allah ako umiiyak. Okay? So, ito pong video na to, para lang po masagot ko yung ibang mga questions nyo, no? Pero wala naman po akong gustong turuan, wala naman po akong gustong i-correct kasi pare-pareho po tayo may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang paniniwala, gaya po ng sinabi ko. And meron ding mga nagko-comment na paano yan? So, naputol po, may tumawag. Commercial break. So, usually talaga, pag sinasabi namin, actually, ang proper na pagbanggit kay Allah, Ana Subhanahu wa Ta'ala. So, yun talaga yung proper. And sa mga nandiyan po na nagtatanong is, kailangan ba is nakahijab sila? Or mandatory ba yun? Kailangan ba magpalit ng pangalan? Ako po, actually, choice ko po na magpalit ako ng pangalan talaga. And happy ako. Hindi naman sa ayaw ko yung pangalan ko, pero parang nung in-embrace ko po kasi yung Islam, parang gusto kong, as in, baguhin lahat. Baguhin ba yung mga, syempre, nakilala po ako sa pangalan na yon na ang ginagawa ko ay ganito. So, ngayon po makikilala nyo ako bilang Farah na. Para naman, hindi, parang ito na po yung image ko ngayon, ito na po yung imahe ko ngayon. And, happy ako kasi marami naman pong natutuwa. And normal din po yun, expected ko po yun na may mga magre-react po ng iba-iba dahil may kanya-kanya nga po tayong opinion. So, ayun lang po. And ano pa bang maishishare ko? Parang nasabi ko na no? Number 1 na nagdala sa akin dito is yung peaceful life. And mas gusto ko yung mas simple yung buhay. Ayun, sorry. Ang nagtatanong is, yung merong mga of course Muslim na hindi po naghihijab. Meron po akong kakilala ha. Nag-revert po siya as in 13 to 14 years ago. Hindi po siya naghihijab. It doesn't make her na masamang tao. Okay? Kasi sa Islam po, ito pong religion na to, they are not forcing anyone to revert. They are not forcing anyone to quickly change what you do, quickly change what you wear. So, kung kailan nyo po naramdaman na ready na po kayo, dun po yun. And sa akin ngayon, honestly happy ako pag ako ay naka-hijab. Happy ako pag ako ay naka-abaya. Then, yung mga damit ko po ngayon, syempre mga loose. Ayun po yung tinatanong nila, kailangan ba is ganito? Opo, kasi isa po sa itinuro sa akin kasi nag-aral po ako ng basic sa Panar, hindi pa ako nakabalik ngayon dito po sa Qatar, is yung pananamit po dapat hindi po bumabakat ang ating aura or ang ating katawan, hindi po nakikita ng iba. So sa bahay, pwede kang magtanggal ng hijab as long as ang kasama mo lang ngayong yung immediate family. Pero ang ang sinasabi nga nila is hangga't maaari kung wala ka sa iyong kwarto, wag pa din magtanggal. Kasi meron pa rin, of course, may lalaki pa rin na sa bahay. Minsan may mga dumarating. So, pero, ayun po, inuulit ko po, ay nasa sa inyo po yun. Kung ready na po kayong mag-cover totally. So, ako po, kung makikita nyo, meron ako mga videos na nakanikab ako. Ang choice ko naman po doon, kaya ako naman po naisip yun, kasi gusto ko nga po ng peace. May time po kasi na lumalabas ako, nakikilala pa rin po ako. So, pag ako ay nakanikab sa labas, hindi na ako makikilala kasi mata na lang. Pero meron talagang magagaling na makikilala ka kahit mata na lang yung kita sa'yo, no? So, ayun, feeling ko na-share ko naman na lahat, no? Kung may tanong pa kayo ulit, sige, try ko pong sagutin ulit. So, ngayon kasi kakauwi ko lang sa bahay and malakas ang internet ko. So, ayun, mas maging active na ako. Inshallah, I'll be active. But, medyo ngayon kasi, konti-konti lang kasi nga hindi rin ako masyadong nagsa-social media unless kailangan po sa work. Kaya hindi rin ako masyadong ma-post late.